Here are some benefits of becoming an international student in Canada. Apart from having an internationally recognized qualification, you can also earn part-time during study and full-time during semestral break and holidays. Your partner can work full-time during your study. You may apply for post-graduation work permit after study and stay in Canada with your family. You may include your kids in the application and they can study for free in public schools. As an international student, you can gain extra points for your PR application. You and your partner may qualify for permanent residence application during your stay in Canada. Enjoy the fantastic climate and quality of life in Canada. Know if you are eligible to immigrate. Message us now. Here are some benefits of being a permanent resident in Canada. As a permanent resident, you get to work, study, or do business inside Canada. Get access to their world-class healthcare, free education for children up to 18 years old, and a highly subsidized secondary education. They also have Canadian child tax benefits for you to get support to the government for raising your children, unemployment insurance for up to 65%, Social Security, and age pension for your retirement. As a permanent resident, you can also get to sponsor your family as a temporary or a permanent resident. And of course, you have the luxury of traveling to and from Canada from the date of your visa has been granted. As a permanent resident, experience and explore the beauty of Canada. You are eligible to apply for citizenship and hold one of the strongest passports in the world. Be one of our successful clients. Message us today. Hello everyone! By the way, my name is Janelle, one of the immigration consultants of Visa Center International. And today, kasama po natin ngayon si Miss Michelle. Hi! Hello po, one of our approved clients in student visa application in Canada. Congratulations po, Thank you ma'am. po. By the way, ma'am, saan niyo po pala nakita or nalaman si Visa Center International? Actually, matagal ko nang gustong mag-Canada, pero hindi ko alam kung paano siya umpisahan. So ngayon, syempre, since Facebook, talagang masyadong influence ang Facebook, so nag-browse ako ng mga agency na pwedeng tumulong sa akin. So nakita ko yung Visa Center. So ayun, nakita ko na marami kayong reviews, positive reviews. So ginrab ko na yung opportunity na i-take ang Visa Center. So naging smooth naman po yung transactions niyo sa Yeah, amin, actually, diba? yeah. Super smooth siya. Napaka, lang siya, talagang chill lang. So ayun, ma'am, kumusta naman po yung process ng application mo with Sir Ralph? Yeah, with Sir Ralph, actually kung hindi ko nakausap si Sir Ralph, hindi ko may isip na i-take yung hotel and resort management. Kasi since ngayon nasa document controller ako, ang gusto ko sana is business admin na program. Tapos nung tinanong niya ako na saan ko nakikita yung self ko in a long term, so ayun, naisip ko na since tourism graduate ako, doon ko na parang ay oo nga, parang kailangan sa hospitality pa din ako. So at least meron kang mga options ba? Nagbigay sa'yo si Sir Ralph ng mga options kung ano yung iti-take mo doon, diba? Yes po, yes. So ayun, ano naman yung magiging magiging message mo sa mga kababayan natin na gustong mag-aral in Canada din? So ako, nandito ako sa Dubai for 7 years and hindi ko makita yung self ko na parang ganito na lang ako forever. So kayo, i-grab niyo yung opportunity na maging student sa Canada kasi napakagandang opportunity to. So, itong Visa Center, napakasarap coordinate sa kanila. Yung process niya magiging smooth. So, matutulungan niyo talaga kayo. Ang ganda naman pakinggan nun, ma'am. Once again, congratulations po. Thank you, thank you. Good afternoon, my name is Mark, one of the immigration consultants of Visa Center International here in Dubai. I'm here to congratulate Kapati family. They just accepted applicants from AIP to Student Visa Canada. Ano naman po yung masasabi niyo regarding sa process po? It was a smooth process actually. Even though I was able to change programs eventually, but it was a smooth process. There were no hassles. I can say it was like cutting through butter.
very smooth, and the staffs are very efficient, Miss Lovey, and same to you, Sir Mark. Job well done. Job well done. Ano naman po yung mga masasabi nyo sa mga gustong mag-try na dito nga po sa Canada student pathway? Never too late. If you were to set me as an example, it's never too late to learn, to study, and to venture out from your comfort zone. And the Visa Center can offer you such pathway to your dreams in Canada or in Australia. And I can say that this is a 100% legit agency. And I encourage you to try and be one of the successful dreamers like we are. We did. Congratulations, sir. Thank you very much, sir. Job well done. And hello, good afternoon everyone. I'm Janine from Visa Center International. So hello po, kamusta lahat ng ating mga kababayan all over the world? Nandito po ako ngayon sa Pampanga, so lahat ng mga kabalan natin, hello po, good afternoon. Pwede po kayong mag-visit dito sa aming office here in San Fernando, Pampanga. And of course, good morning, good evening sa lahat po ng mga taga-ibang bansa, mga OFW. Ayan. At ngayon, syempre, meron na naman tayong panibagong guest or i-interviewin ngayong umaga na to, ngayong Sabado. No? Last week, this is parang ano po tayo, Australian visa granted. Ngayon naman, punta naman tayo sa karatig bansa, which is ang Canada. So meron tayong i-interviewin, family of 4, granted siya ng visa sa Canada, Alberta, and nandun na po siya ngayon kasama kanyang family with 2 kids, at malalaman natin yan maya-maya. So hopefully sa lahat po ng mga aspiring student na gustong pumunta ng Canada, ini-invite ko po kayo na manood at i-share ang ating live para po malaman po ninyo kung paano yung naging process, kung ano po yung naging struggle ni Miss Camille, ang Paragas family, kung pagdating nila sa Canada at paano nga ba nagkaroon or paano ba sila nag-grant, gaano kabilis, at ano yung mga naging struggle nila during the process ng kanilang visa. So maya-maya, tunghayan po natin yan at huwag po kayong mawawala, magpapa-view po ako ng iba pa nating mga granted visa para po may time kayo, mag-alat ako ng time na makapag-share at makapag-invite kayo ng inyong mga family, friends, o mga colleagues nyo na sa tingin nyo po ay gustong pumunta ng Canada at gustong magkaroon ng information or knowledge when it comes to student visa sa Canada. And of course, Visa Center International, sa lahat po ng hindi nakakaalam, si Visa Center International is originated in United Arab Emirates or UAE. But syempre, we expand here in the Philippines. Visa Center International is almost 5 years running and has a lot of experience when it comes to migration process for Canada and Australia. We specialize in the field of permanent residency, family migration, and of course, study permit o yung tinatawag nating student visa. O, ayan po, natutunan nyo na kung sino nga ba si Visa Center International. So, what are you waiting for? Share nyo na po ang live natin at magpakita po muna ako ng mga video ads. See you po! Hello everyone, my name is Roanne, one of the immigration consultant dito sa Visa Center International. So kasama po natin ang Cabrera family, one of our approved client for student visa going to Canada. Congratulations po! Anyway po ma'am, paano niyo po ba nalaman ang Visa Center International po? Yung friend ko dati na nag-work dito, yun, nakita ko siya na that time, naghahanap pa kami ng about application for Canada. Then, minessage ko siya. And then, he told me na pumunta dito para i-check. So, that time, nag-start kami. Kumusta naman po ang naging experience niyo sa process for this application with Mr. Ralph? Una, 2019, nag-apply kami ng express entry. Pero hindi kami nag-move. Tapos nakita din namin ng pandemic. So nag-transfer kayo? Oo. Tapos nakita namin na sabi namin baka hindi gagalaw. Oo. Especially sa mga new rules na ngayon, mga scoring. Mababang CRS score namin. Sabi namin, yes, siguro ang piliin namin yung mabilis na pathway, which is student path. Student path.
Yes, mabilis nga siya. Yun din maganda kasi transferable din tayo. Yes, yes, yes. Yes, Correct, correct. correct. Alright. Sige po ma'am, ano na po ang message nyo para sa mga kababayan natin na gusto rin mag-apply as international student to going to Canada? Ano lang, actually kailangan talaga may plan. So, i-plan nyo lang na mabuti, then push lang. And sa amin kasi, since nasa community kami ng CFC, so more on ano kami, pinag-prepare namin talaga to. So, it's not our plan, it's God's plan. Yes, and with the, kasi pareho kami working. So yung agency through Mr. Ralph, naging malaking tulong siya kasi ginaguide na kami throughout the process, step by step procedure. Tsaka yun nga, napaganda niya yung SOP ko. Like, nilagyan niya ng puso. Kasi parang ako nakukulangan din ako, pero sinubmit ko lang. Pero nabasa ko yun, nailagay niya na. Parang hindi kami question na. Nailagay niya, alam niya yung alam niya yung ginagawa. Ayan. Anyway, thank you for trusting Visa Center International po. Once again, congratulations po sa inyo. So, good luck and God bless po sa tayong journey. Thank you so much. Hello everyone, I'm Roan, one of the immigration consultants. So I'm with Miss Julie, one of our approved clients po for student visa sa Canada. Congratulations po ma'am! Thank you. Ano po yung pakiramdam nyo na nabigyan kayo ng oportunidad na mag-aral doon sa Canada po? First ma'am, sobrang happy ma'am. Talagang nakaka-overwhelm ma'am yung na-approve na po ako. Kasi sobrang hinihintay ko nga po siya. So, yun po. Sobrang happy ma'am. I'm grateful. Congrats po ulit. And then, kumusta naman po ang naging experience nyo sa process nyo po with Miss Jensen? I'm thankful po kay Miss Jensen at sa team niya ma'am. Kasi sobrang sila ma'am, attentive sa lahat ng question ko ma'am at sa lahat ng mga kailangan ko ma'am. At very helpful po sa lahat po throughout sa application ko po. So, thank you po so much. Message niyo po para sa mga kababayan natin na gusto rin makapag-aral doon sa Canada po. So, highly recommended po. Legit po na tutulungan ka po nila throughout the process, the processing. Dito na po kayo. Okay po. So once again, ma'am, congratulations Thank po. you so much. And then, good luck po sa bagong journey niyo po. Thank you so much, ma'am. Thank you. And we are back. So ngayon, matutunghayan na natin ang one of the granted visa sa Canada, and ano nga ba yung naging process ng kanilang visa, no? Kung paano, ano ba yung naging struggle, naging mabilis lang ba, ano yung mga important na bagay na kinailangan nila munang gawin before sila umalis dito sa Philippines, yung mga ganun. Pero syempre, ano nga ba yung fastest way, no, papunta ng Canada? Syempre, we all know naman na student visa is the fastest way to enter Canada. So, kaya natin binigyan ng time na magkaroon tayo ng interview for the successful granted visa. Dahil nga, syempre, ito yung patunay na talagang meron talagang nakakapunta sa Canada na bit-bit pa ang kanilang pamilya. So, what are we waiting for? Please welcome Miss Camille, the Paragas family, all the way from Alberta, Canada. Hello po, Miss Camille. Asa na si Miss Camille? Nandiyan na kaya siya? Okay. Okay, yan. Ayan. Hello po. Good afternoon. Medyo nag-lag lang tayo. Oh. Nawala? Ayan. Yeah. Okay. Okay. Hello, Miss Hello Camille? po. Ayan. Hello Okay po. na. Ayan. Hello, good afternoon or Good good afternoon. morning. Good morning na dito sa amin. Hello po, Ma'am Camille. Kamusta po kayo, Ma'am? Ato po, okay lang. Maano. Ilang months na kayo dyan sa Canada, Ma'am? Dumating po kami dito July 18. July 18. So, parang almost 4 months. 4 months na. No? So, medyo matagal na din, no, Matagal Ma'am? na po. So, kamusta naman, Ma'am, dyan sa Canada ngayon, sa Alberta? Okay po, paano na, palamig na, pero wala pa, wala snow dito sa amin ngayon.
Walang snow. Ah, 1 week walang lang snow. yung snow, ngayon walang snow. Okay na kami sa walang snow pa. At ano, Oo nga, no? Sobrang lamig. Pero kamusta naman yung lamig, ma'am? Kaya naman. Parang naka-aircon lang. kaya po, basta layering lang talaga. Kayang-kaya. So, Yun, opo. kayo po ang student visa, visa, Canadian Opo. student sa ano, no? So, kayo po yung nag-applicant. So, kamusta naman, ma'am, yung pag-aaral? Kasi syempre, 'di ba, alam naman natin dito sa Philippines, 'di ba, na ang pag-aaral sa Philippines ay ibang-iba pagdating sa Canada. So, kamusta naman, ma'am, yung sa Lethbridge? Lethbridge College kayo, ma'am, no? College. Kamusta naman po ang Pag-aaral po, kayang-kaya, basta gusto mo yung course mo. Yun lang ang ano ko. Kasi marami po ako nakakausap na kapwa Pilipino sa school. Parang nahirapan sila dahil yung course nila, basta yun, kung ano lang yung madali, pasukin, ganyan. Pero sa akin If you po, don't mind. para sa akin, Ano po yung- sa akin, kasi sa culinary po ako. Yun, culinary. So, mahilig ka talaga magluto, ma'am? Opo. Hindi naman mahirap, ma'am, kapag culinary kasi 'di ba syempre medyo magastos, 'di ba, pag culinary. Opo, yun talaga, magastos po ang culinary. Pagod po ang katawan, yung isip, kayang-kaya yung memorization, basta naiintindihan mo lang. Kayang-kaya po. Pagdating naman sa school, ma'am, marami namang mga Pilipino din na ka-estudyante o ganun. Sa class po namin, 7 kaming Pilipino. Kaya madali na ako naka-adjust po. Okay. So talagang may community talaga ng Pinoy dyan sa Alberta. Marami po dito sa Lethbridge. Opo. So, kamusta naman po si husband, ma'am? Tulog na po ba siya? Opo. Wala. Oo. So, ano po, nagtatrabaho na po siya? Opo, nagtatrabaho siya. Nakahanap po siya ng work 1 week after naming mag-move dito sa Lethbridge. 1 week lang po. Ang bilis lang, no, Opo, ma'am? bilis lang po. Tapos full-time siya na nag-work. Full-time po siya. Okay, so hindi talaga ganun kahirap maghanap ng trabaho. Opo, hindi gaanong kahirap kapag full-time. Kapag po yung pag po part-time, huwag ka lang mamimili. Mamimili. So kayo, ma'am, may part-time kayo? Ang part-time ko po ngayon every weekend sa hotel. Housekeeper. Sa hotel. Opo, kaya sabi ko wala lang pantay-pantay dito. Meron akong mga kaibigan dito na mas mayayaman talaga sa Pilipinas. Kasama ko sa hotel, housekeeper din. Ganun din yung work. So talagang wag ka lang mamili, no. So although ang mga Pilipino naman talaga pagdating naman sa trabaho, 'di ba, hindi naman ganoon ka-choosy ang mga Pilipino. Kaya nga gustong-gusto ng mga ibang lahi ang mga Pilipino, mga OFW when it comes to pagtatrabaho. No? So pagdating naman sa mga kids mo, ma'am, dalawa po yung kids nyo, no? Yes po, Ilang taon na po sila? Yung panganay ko po 11, yung isa 2 years old. 2 years old. 2 years So old po. yung panganay niyo po, yung nag-aaral. Opo, nag-aaral po. Opo. So, ngayon po, nag-aaral siya dyan sa Canada, ma'am? Opo. So po siya, grade 6. Opo. So, free ang education. Wala po akong binabayaran kahit ano. Pati school bus, free. Wow. So, malaking tipid, di ba? Unlike dito sa Philippines. Although, meron naman tayong mga public schools. Pero, syempre, mas malaki kasi yung kinaibahan ng Canadian education, no? So anyway, ma'am, mapunta naman tayo dun sa process ng inyong visa. Nahirapan ka ba, ma'am, na mag-apply sa amin ng student visa? Hindi po. Hindi. Opo, ang dami kong agency, consultant na nakausap online. Pero ang kinonsider ko po kasi talagang isa, yung merong physical na office. Kasi ang dami kong nababasang scam, ang dami kong nababasang pagdating dito, wala naman pala, hindi sila enrolled, ganyan. Kaya ang unang kinonsider ko po, yung may physical office. Physical office. Wala po akong ano dun sa iba, libre, walang professional fees, wala po akong ano sa ganun. Yun po talaga unang hinabol ko. As after po noon, nagpaliwanag na sila kung ano yung mga requirements, ganyan. Yun po, natulungan ako agad ni Ma'am Des.
Wow. Hello po, Miss Des, sa Gapan, Nueva Ecija. Good afternoon. Baka nanonood si Miss Des. Miss Des, hello po. Thank you so much. Ang bilis lang po, actually, ang bilis lang namin. mabilis na. Opo. Actually, si Miss Des kasi is nakakasama ko rin po siya sa Gapan. Talagang detail by detail din naman talaga si Miss Des pagdating sa client on hand. Ano siya talaga, ginagabayan niya yung mga client niya pagdating sa ganyan. So, ayun ma'am. Ngayon naman po, dun sa pagiging culinary niyo po, no, na student, no? So, hindi po ba, meron po ba kayong parang, di ba may pag culinary, meron ka talagang parang ginagalawan? Meron kayong parang restaurant, something? Yung first subject po namin, kami ang magsa-serve sa food court ng college. Parang yung food court ng college ay student operated. Lahat. Okay, parang canteen. Canteen, sa dinner service, sa buffet. Lahat po. From preparation, pag lunch service na po, lalabas ka, ikaw magbebenta. Yun. Okay. Kaya hands-on talaga. Hands-on, oo. So, okay naman pala, no, ma'am, kasi kahit paano, hindi kayo talaga nahihirapan kasi madami naman kayo. So, anyway, pagdating naman po sa, di ba, syempre, pagpunta nyo ng Canada, di ba? Nakapag-adjust po ba kayo agad? Ganyan. Meron po ba kayo naging struggle nung syempre iba yung culture, 'di ba? So, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kahit konting kwento lang nung pagpunta niyo ng Canada, ganyan, kung ano yung naging struggle? Ang ano lang po sa amin, magiging honest po ako, hindi kami nakahanap agad ng titirahan. Yun ang problema namin. Na isang talaga problema po namin noon. Sabi ko, so nagstay po kami ng 2 weeks ng Calgary kasi wala kaming tirahan. Opo. Tapos yun, dito na lang kami naghanap. Ang hirap po noon kasi wala kaming sasakyan. Lahat wala. Back to zero. Ayun po. Okay. Tapos, so hindi wala po kayong family, ma'am, or friends sa Canada? Friends po sa Calgary. Dito sa Lethbridge, wala po. Wala. Yun po. Talagang yun lang ang struggle po namin pagdating dito sa Canada. Pero ilang months, weeks lang naman, ma'am? Weeks lang po. Yung 2 weeks. 2 weeks lang po nakahanap naman kami ng lilipatan ng ayos na hindi kami mahirapan sa transportation kasi yun po ang unang ano rin namin. Ang hirap pong maglakad, mag-ikot. Sasakay mo sa bus, yung bata naka-stroller. Oo, no. Tapos syempre may mga time yung bus. Opo. Okay na po ngayon, may sasakyan na, nagda-drive na kami mag-asawa. Wow! May car na! So ngayon, ma'am, nakapag-adjust within ilang months pa lang, no? 4 months, no? May car ka na agad. Kailangan po. Talaga pong pinag-anuhan namin ng necessity. Apo. Yung sasakyan po talagang isa yun sa talagang pinaghandaan namin. Dahil hindi talaga po pwede. Iniisip po namin yung mga bata sa winter. Yung po. Sa bagay. So, at least kahit papano nakapag-adjust na kayo, okay na kayo sa pamumuhay, ganyan. Pagdating naman, ma'am, sa yung yung sa renta, no? Ano po yung ni-rent niya, ma'am, isang buong bahay? Ang ni-rent po namin kasi ang alanganin na po yung pagpunta namin, kailangan na namin makahanap kasi hanggat wala po kaming address, hindi kami makapag-ayos ng mga Alberta Health, lahat po. Wala kaming maayusin. Kaya ang nahanap po namin ngayon, apartment, na 2-bedroom apartment sa downtown. Kaya po walang problema sa bus. Bababa lang po kami, andyan po yung city center sa Central Terminal. Opo. Ang ganda naman pala, ma'am. So, anyway, pero kamusta naman syempre, yung pag-finance, di ba? Alam naman natin na iba yung pera ng Canada sa Philippines. Kamusta naman, ma'am, yung naiipon? Nakakapag-ipon po ba kayo? Ganyan, nakakapagpadala po ba kayo sa family nyo rin dito na naiwan nyo? Or medyo nag-struggle kayo ng a little bit? Yung sa pagbabayad po ng rent, sa sweldo ngayon ng asawa ko, bi-weekly po ang sweldo. Yung unang week ay unang sahod niya, mako-compensate na po yung renta namin.
Oh, Yung wow. pangalawa, yun na po yung panggamit namin pang food, bayad ng phone kasi po yung nirerentahan namin ngayon kasama na lahat, utilities, cable, internet. So wala na po kami problema. So, Opo. ano na siya, parang package, no? Package na Per po. month. Ano po, So yung at least yung nagiging sahod po ni husband na which is ang inyong spousal, Opo. mayroon siyang work permit, 'di ba? May Mhm. right siya na makapagtrabaho full time. So yung sahod niya is talagang nagiging ano na dun sa sa mga necessity niyo sa bahay, like mga bills, 'di ba? Tapos yung sinasahod niyo pa. So talagang kahit papaano, hindi ka na struggle when it comes financially. So, yung sa kids niyo naman, ma'am, hindi naman ba sila naging yung parang nahirapan mag-adjust? Syempre, yung lalo na yung panganay niyo po, no? Oo, di ba iba yung mga bata dyan. So, paano naman po siya? Okay naman sila yung kids? Okay po siya. Yung mga friends niya rito, marami ring international na bata po, na Pilipino. Marami mga kasama rin siya Pilipino na bata. Mabilis silang naka-adjust. Pinakamaano po, yung anak ko na yun, mabilis siyang maka-adjust. Ang dahil niya agad friends, kahit po ibang level, friends na niya. Sa school bus po, nagugulat ako pag ang dami na niyang friends. Pag lumalabas kami, tulad kaninang maga, dinabas namin sila, ang dami niyang friends, nakakilala agad niya. Yun. Kahit saan nakikita niya, yun po. Okay. So, at least kahit, nakapag-adjust. Kasi syempre, yung mga Canadian na ang bait ng mga Canadian. Sa bagay, no? Kasi yung tita ko, meron din po akong tita dyan sa Canada. So, sila, family din sila. So, talagang sabi naman nila, marami daw talagang mababait talaga ng Canadian citizen. At the same time, marami talagang Pinoy, no? Na mga nandyan na nakatira, permanent residency, mga student, ganyan. So, yung communities talagang hindi nawawala. Tsaka po, ang isa-share ko din, sa school ng bata, ibang-iba yung sa Pilipinas saka dito. Dito, bawal ang homework. Maano po yung anak ko, kayang-kaya na niya. Na parang sabi nga niya, Mami, mas mahirap mag-aral sa Philippines. Dito po, naka-adjust siya agad na nakikita ko yung mga quizzes niya, perfect. Wow. Hindi ko po yun, wala akong kahit Opo, siya lang. Kaya sabi nga, iba ang ibang turo. Canada. Iba po ang turo ng Canada. At least good, di ba, ma'am? Nakapag-adjust ang inyong anak, no? Tsaka sa inyo, ma'am, pagdating naman dun sa school niyo po, ilang araw po kayo nag-aaral sa isang linggo, tsaka ilang oras? Kasi syempre, usually ang alam ko pag culinary, parang mas matagal ata ang matagal po. So bigyan niyo po kami ng konting information when it comes to yung schedule niyo po sa school. Ang schedule ko po, Monday to Fridays. Sa ngayon po, iba-iba po kasi ang schedule ko eh. Parang 1 month, isang subject lang per month. So hindi siya yung lipat ka na ibang section, ibang block, ibang schedule, ganun po. Basta 1 month, isang schedule ka lang. Tulad po ngayon, 10 to 4:30 po ako. Oh, okay. So medyo matagal talaga, no? Kasi culinary. Next week po, lilipat na ako sa ibang kitchen. So magiging 7:30 to 2. Ganun naman. Iba-iba po. Iba-iba po. Kasi isang subject lang. Opo. Oo. Pag alam ko kasi ganun talaga pag culinary, mas matagal yung time. Kasi syempre, di ba, mas marami kasing yun eh, practical. May preparation, linis, ganyan po. Ayun po. So, meron po tayong nag-comment dito na siguro interested, no, ma'am? Siguro na late din siya na makapanood. Ayan. Baka pwede natin siyang sagutin, ma'am. Although nasagot naman na kanina. Sabi niya po, si Miss D or Mr. D, Didin Adlawan Gonzales, sabi niya, hi po, mabilis lang po ba makahanap ng work dyan? Ayan. Ma'am Camille. Mabilis po, basta hindi mag-aarte. Walang arte. Opo, mabilis. Ayun. So actually, kakasabi po lang talaga ni Miss Camille na mabilis po talaga makahanap ng trabaho basta hindi tayo magiging choosy sa trabaho. Although naman, syempre, alam naman natin ng mga Pilipino, basta pagkakakitaan yan, di ba? Talagang i-grab natin yung opportunity. Yung asawa ko, share ko na nga lang po, yung asawa ko po, hindi siya, wala siyang experience sa foundry, sa lusawan ng bakal.
Yun po ang trabaho niya dito sa ano. Okay. Wala siyang experience talagang kahit ano dyan. Buti ma'am, no, kahit walang experience natanggap. Basta Hindi po katulad kaya, dito, ang una pong ang una-una pong sinabi sa kanya ng HR, kaya mo, mainit dito sa foundry. Ayun po. 3 months na po siya, kaya ano na, permanent na siya, makakakuha na kami ma-avail na namin yung insurance ng company. Wow. Yun po. Oo naman, ako, I'm so happy for you, ma'am. At same time, syempre sa Opo. family niyo kasi 'di ba? Grabe. Alam naman natin ang struggle ng paghanap niyo or pagkuha niyo ng visa, yung dream na pumunta ng Canada. Pero actually, ma'am, napaisip lang ako. Ano po ba ang naging niyo? Parang naging dahilan kung bakit kayo napunta ng Canada talaga? Apo. Unang-una po yung education ng bata. Okay. Apo. So, Kasi sa family ngayon, sa ngayon po, sa status namin sa Pilipinas ngayon, kaya pa namin magpaaral ng elementary, high school, paano sa college. College, yes. Sa ating pare-pareho, alam. Apo. Totoo. Tapos, isa pa po, ang hanap buhay po namin sa bukid. Ang isa rin po naming kinonsider yung hindi naman porket nagbubukid yung asawa ko, magbubukid na rin yung anak ko. Baka gustuhin. Opo. Kaya po bibigyan natin ng magandang kung gusto niya talagang ituloy yung dyan sa Philippines, mas madali po pumunta rito mas madaling umuwi ng Pilipinas kaysa pumuntang Canada. Opo. Totoo naman. Totoo yan. Pero ma'am, taga saan po ba kayo dito sa Philippines? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Gapan ka rin, ma'am? Wow. Talavera po. Talavera, okay. So Talavera, talagang ang kinabubuhay niyo before is bukid talaga. Opo. Diba? Tapos pagdating dyan, na siya, diba? Opo. Yung sa bakal na kahit wala naman siyang experience. Opo. Although kasi lahat naman ng trabaho na pag-aaralan, diba? So, ang Canada talaga, pagdating kasi talaga doon, naniniwala po ako dyan kasi yung family ko kasi talaga nasa Canada na. So talaga sila doon, hindi daw talaga namimili yung mga employer doon. Basta hanggat kaya mo, ikukuhanin ka nila. Nakapasok po sa schedule. Basta pasok sa schedule. Opo. Tsaka sila naiintindihan naman nila tulad nitong sa asawa ko. Hindi siya ang pwede lang po sa kanya graveyard kasi pumapasok ako sa maghapon. Naiintindihan po niya, binigyan po siya talaga ng schedule niya na para sa kanya 9 to 5 a.m., 9 p.m. to 5 a.m. para po pag-uwi niya, ako naman ang papasok. Time management lang po. Okay. So talagang sila rin po yung namili ng schedule. Basta sinabi po niya, basta ganitong schedule ako, yun po. Okay. Hindi maganda pala, no, ma'am? Po. Talagang nakapag-adjust talaga kayo ng bonggang-bongga sa Canada. At least, andyan na kayo at in the long run, magiging permanent residency na kayo, pati ang mga anak niyo po, di ba, lalo na may baby ka pa, di ba? Yung 2 years old mo, magiging Canadian citizen na sila in the long run. Yes, congratulations, Miss Camille, and to your family po. Hopefully, magkaroon po tayo ng fruitful pa na buhay dyan sa Canada. And at the same time, gusto ko lang din mangyay sa inyo, ma'am, ng message sa ating mga nanonood ngayon, na viewers na talagang gustong pumunta ng Canada, sa mga baka nagdadalawang isip pa sila, baka mahirapan sila or anything. Ayan po si Miss Camille at magbibigay po siya ng inspirational message. Ang tawag dito, masasabi ko lang po, dapat pag-isipan ng madaming beses. Hindi po biro ang pagpunta dito sa tuition pa lang po, hindi biro. Pero pag napunta na po dito, worth it lahat. Unang-una po yung health. Yung healthcare po dito napakaganda, and then yung education ng mga bata. Ang isa po nagiging problema, kaya nahihirapan ang mga students dito, parang ginagawa na lang po nilang trabaho. Full-time na work sila, kahit student permit sila, na hindi dapat nilang gawin kasi napapabayaan po yung pag-aaral. Opo.
Yun po ang yung po ang nagiging usapan ng mga Pilipino dito ngayon. Talagang napapabayaan yung pag-aaral. Tsaka po, yung tamang program, yung gusto mo talaga. Kasi kung i-suggest, tulad po sa akin, business ad po ako. Pero talagang pinilit ko kay Miss Des at kay Miss Eloisa, ma'am, ayoko niyan. Ayoko ng business. Kasi hindi po ako mag-i-enjoy. baka po umuwi ako agad ng Pilipinas pag yun ang ano ko. Kasi hindi ko po, ayoko talaga yun. Kaya pinilit ko po talaga, ma'am, ito, na-defend naman po namin ng maayos ni Miss Eloisa, lahat. Basta po gusto nyo, yung gustong course talaga, yun lang ang ano ko. Tsaka yung tuition po, dapat may funds para sa tuition. Yun po. When it comes to tuition fee, ma'am, hindi naman kayo na-struggle sa pagbabayad ng tuition. Ngayon po, hindi nanggagaling dito yung sa amin. Magiging honest po. Talagang naka ano na po yan, bago kami umalis, bago kami mag-plan, mag-lodge, nakaalat na talaga. na po namin yung sa tuition. Yes. So, mas maganda naman talaga. Tsaka po, yung mga susunod na term ko po, kayang-kaya na namin magbayad dito kasi meron po akong practicum. Yun na po. Okay, parang OJT, gano'n na. Na-paid. Paid po. Okay. So, mas maganda, ma'am, di ba? Kahit pa paano, meron kang OJT doon na talagang nag-aaral ka pa lang, pero binabayaran ka na. Di ba? So, mas maganda yon. So, mas malaki po ang chance na ma-absorb ka nila. Para pag nag-PGWP ka, sa kanila ka. Galing, no? So, ayan, napakagandang inspirational message naman ang binigay ni Miss Camille. So, kumbaga, real talk lang, kumbaga, di ba? So, anyway, may nagko-congratulate sa'yo, Miss Camille, from Visa Center International. Basahin natin. Si Miss Anna, sabi niya, congratulations, Miss Camille, nakaka-inspire and motivate po. God bless, sabi ni Miss Anna. So, Miss Anna is her processing officer manager siya ng buong Visa Center International. Ayan. Congratulations, Miss Camille, and hopefully po, no, maging PR na rin kayo dyan sa Canada. Thank you po. At sana marami pa kayong family na matulungan na mapapaalis, mapunta rito sa Canada. Thank you po. Pray for that. Thank you, Miss Camille. Thank you po sa time. Naku, napuyat ko na kayo, ma'am. Hindi ko na kukunin yung time niyo. Thank you po, Miss Camille. Regards na lang po sa inyong kids and kay Sir Dominico. Thank you, Miss Camille. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Ayan, so narinig na natin kung ano nga ba yung mga struggles ng Paragas family, no, sa pagdating sa student visa at pagdating nila doon, kasi syempre marami rin nagtatanong, no, pagdating ba doon, ano bang mangyayari sa amin, lalo na syempre may mga kids sila. So syempre kailangan talagang buo ang loob nyo pag pupunta kayo ng Canada, di ba? The same time, nandito naman ang Visa Center International, mapalis ka man dito sa Canada, pwede nyo pa rin naman kami kontakin when it comes to mga opinions ba or help, di ba? So, pwede naman po, lalo na mga school partner naman natin yung pupuntahan yung school. Okay? So, anyway, sa mga nagtatanong po, kung ano ba yung mga branches na pwede nyong puntahan at i-visit, katulad ni Miss Camille na pumunta ng Gapan office para makita talaga nila, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba, na maraming scam ganyan. So gusto niya talaga makita yung physical office. So we have a lot of physical office here in the Philippines, and of course, sa UAE unahin natin ang Dubai. We have office in Dubai at 101 NBQ Building, Bank Street, Bor Dubai, Burjuman, UAE. You can call them at +04-264-3366, or you can message or call them on their WhatsApp at +971-547935026. So yan, pwede po kayo dyan. Lahat po ng kababayan natin na nandyan sa Dubai, pwede po kayong pumunta direct dyan sa ating office sa Burjuman. And of course, sa Philippines,
Kung nasan po ako ngayon, nandito po ako ngayon sa Pampanga. Ang office po namin dito ay nasa 3rd floor, Emerald Business Center, Dolores, San Fernando City, Pampanga. You can call or text them at +63 956 966 1588 or +63 956 201-1669. So, nandyan lang po kami sa taas ng Starbucks. Kung alam niyo po yung Starbucks sa May Dolores. Ayan, 3rd floor lang kami. And of course, we have in Gapan, Nueva Ecija, kung saan pumunta po si Miss Camille at ang kanyang family para mag-inquire. You can inquire or visit us at 2nd floor, JC Ramirez Building, Maharlika Highway, San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija, Philippines. Or you can call them at +63 44-331-5659. Ayan. Malapit po kami sa may GM Bank. Along the way lang po kami dyan. And of course, sa lahat ng taga Isabela, ang aming office dyan ay nasa 3rd floor, Heritage Building, Malvar, Santiago City, Isabela. You can call them at +078-325-3594. And of course, huwag po kayong mawawala ng pag-asa sa lahat ng mga taga Maynila na meron po kami dyang office. Ang office po namin ay nasa Office 509 City and Land Mega Plaza, ADB Avenue Corner, Garnet Road, Ortigas Center, San Antonio, Pasig City, Metro Manila. Ito po ay nasa likod lang ng Robinson's Galleria. Ayan, yung blue building. So, you can call them. Wala pa silang contact number, no? So, pwede nyo po silang i-message sa aming Facebook pages or sa aming website. Okay? And of course, alam naman natin na meron tayong mga struggle when it comes to finance, 'di ba? So, ito po yung opportunity natin para i-grab ang aming month discount, November discount, at ito po ay get 30% discount until end of November 2023. So, lahat ng mga aspiring student na gusto pong pumunta ng Canada or Australia, pwede po nyo i-grab ang aming discount na 30% discount. Basta i-screenshot nyo lang po yan at i-send sa aming mga consultants, immigration consultants, or message po kayo sa aming website or sa aming mga Facebook pages na kung saan makikita nyo po ang aming pages. Okay? Anyway, thank you so much sa lahat po na nandirito. Sa lahat ng mga nagko-comment na congratulations kay Miss Camila sa Paragas family, maraming salamat po. And malay nyo, kayo na ang susunod na i-interviewin ko dito sa ating page. At maraming salamat po and have a great day. See you next week. Next week, meron ulit tayong granted visa na i-interviewin all the way from Canada or Australia. Hintayin po natin yan at kita-kita po tayo next week. Bye-bye po. God bless! Hello everyone! By the way, my name is Janelle, one of the consultants here in Visa Center International. And for today, kasama po natin ngayon si Ms. Marilyn, one of our approved clients in Student Visa Canada. Congratulations, ma'am! Thank you po sa lahat. By the way, saan niyo po pala nakita si Visa Center International? First po, nag-search po ako through online. Then, I search in Facebook. Then, suddenly, I check all the numbers and I saw Ma'am Apple number. So, I just contact and message her. Can you share to our viewers kung paano po yung naging experience niya sa process with Sir Ralph? Sir Ralph, first muna sa consultant kay Ma'am Apple. Napaka, friendly. Then, lahat po ng question or inquiry about sa student. Then, so, inano niya. In-explain niya from the bottom talaga. Kahit na, nakukulitan na siya sa akin. Kahit na So, in-explain niya lahat. Then, kay Sir Ralph naman, no comment. As in, very talented and very professional. So, from the start ng application ko, sa lahat ng mga requirements na need ko. So, sinabi niya, ginaid niya ako. Then, yun. Kaya, andito ako at approve. So, meaning to say, ma'am, yung process mo from start to finish is naging smooth yung transactions? Yeah. Very smooth, excellent talaga. So, wala akong masasabi. So, sa mga talagang inspirable na magiging international student, so dito na sa Visa Center. Kasi napaka-smooth talaga and talented, very professional yung mga consultant, at the same time yung processing office.
Wow, thank you so much, ma'am. Thank you so much sa pag-chat sa amin. Tapos, ano po yung masasabi mo sa ating mga inspiring applicants na gusto maging international students? Sa mga kagaya kong nagbabalak pumunta ng Canada or as an international student, so dito na po kayo sa Visa Center. Sabi ko nga, napaka-smooth yung processing, tsaka yung future nyo secured talaga. Then, napaka-friendly. Yun lang masasabi ko. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Once again, congratulations. Tsaka salamat lahat talaga. Kasi at least, andito na ako. Yung isang dream ko is talagang natupad. Thank you po. Congratulations again, ma'am. Salamat po. Immigrate to a first world country and live a good quality of life. Message us now. Hi everyone, again my name is Camille, one of the immigration consultant from Visa Center International, and we're here today with Miss Patricia, Ina Patricia, and Sir Joe Vincent. Congratulations because you got your approval for Canada student visa for both of you. So here are your passport. Congratulations again, and your documents. Thank you. Okay, so well first of all, I would like to ask, how did you know about the company? Yung colleague ko po, nag-apply din sila dito sa Visa Center. Student pathway din po. Kasama niya yung asawa niya. Pangalan niya SP. So, ni-refer niya po kami dito. Referral po kayo. Kamusta naman yung journey nyo rito sa Visa Center International from A to Z? Since day one po sina Miss Lovey and Miss Ro super supportive po sa amin and hands-on. So, naging smooth po lahat ng transaction namin. Okay, so they have provided na po yung course, kung anong school dapat sa inyo. Did you choose the school or na-recommend po ba ng consultant ninyo? We chose the school. You chose the school. Okay. Sa may relatives kami sa Alberta. Then, naganap kami ng Malapit. So basically, dun kayo titira, ganun ba? Para ma-save sa accommodation. Yung process naman, yung pagpasa ng documents, online lang naman lahat. So you did comply with everything. So ngayon, what's your plan? So newly married pala kayo. Okay. Last year lang. So ngayon you're going to Edmonton, Canada for the same. So sabi ni Sir kanina sa akin, malamig daw doon. Which is totoo naman, malamig naman talaga doon. So good luck on your new journey. So meron ba kayong masasabi sa mga tao na nag-iisip pa hanggang ngayon if they will migrate to Canada? Kasi so far, ang pinakamabilis na pathway is talagang Canada student visa and lenient pa ang government magpapasok. So baka kasi nag-iisip pa sila, maabutan naman tayo nung yung parang maghigpit na naman sa Canada. So might as well take advantage nila. So may message ba kayo sa kanila? Siguro masasabi ko lang is never too late lagi. Kung may plans kayo in the future, parang kami, yung iniisip namin newlywed kami last year. So namin start yung family or yung future namin in Canada. And then, yun, based sa research din, thankful kami na kita namin yung Visa Center. Then, salamat sa pag-choose sa visa namin. Ngayon, pupunta na kami doon. Yay! Go lang. Go for it. Okay. Yeah, totoo naman yung prayers talaga. Anyhow, so thank you so much, ma'am and sir, for choosing us and trusting us with your journey papuntang Canada. So, thank you din po. I hope mas marami pa tayong matulungan na tao makapunta sa Canada. And again, good luck on your new journey. See you in Canada. Thank you. Alright, thank you. Bye for now. Immigrate to a first world country and live a good quality of life. Message us now.